Hello, everybody. Okay, here's another salad that we can teach you today. And what are we gonna teach you today? Okay, it's crab stick salad sandwich or salad, di ba? So ito, it's a Japanese style. Okay, you'll be using seaweed, kelp, okay, crab sticks. Pwede din kayong bumili ng parang mga well, simple lang eh. It's just pepino. You can also add up lettuce ha. Kasi I didn't buy lettuce kasi wala akong mabili lettuce dito sa tabi-tabi. I went to the grocery. When I went there, medyo lanta na yung mga gulay. Kasi nga, wala masyado namimili. Kasi wala nga datong tao. So, mahal pa yung lettuce. So, wala tayong magagawa. So, ito na lang kung anong available. So, ito na. Ipapakita ko na sa inyo yung mga ingredients para go na tayo. Go! Okay, ito na. Let's cut pepino. Sa English, cucumber. Slice natin siya in stripes. And then, itong tomato, you can use red or green tomato. I prefer green. So, mas gusto kong parang may konting asim, yung natural asim niya. Okay. And then, put on the celery. Iputol-putulin natin siya. Tapos, bell pepper, of course, not the seeds. And then, meron tayong seaweeds. Yan ang kelp. Meron ganyan na bibili, marami yung iba-ibang sizes. At merong shredded na. Meron naman yung ganito lang kaliliit. Na pwede nyong gupitin para magmaki siyang Japanese. Okay, ngayon kailangan natin ng crab stick. Guys, maraming crab stick sa labas ng market. Merong walang lasa at may lasa. Ito, may lasa ito. Yung brand nito, hindi ko memorize. Pero, ayan, nakikita nyo naman eh. So, lagyan natin siya ng tinapa flakes. Nakabibili ito sa grocery. Merong yung fish floss, yung dati kong ginamit. Pero hindi siya ganun ka-tasty. Maamoy lang yon. But this tinapa flakes, malasa. Tsaka maamoy. So, ito naman, hatiin lang natin yung egg. Hard-boiled egg. Bakit? Kasi, imbis na cheese, hindi gumagamit kasi ng cheese ang Japanese, no? Pero kung gusto niyo, sige, maglagay kayo ng cheese. Wala namang kaso yun. Ang gagamitin natin yung pang garnishing natin is yung egg yolk. Okay, dudurugin lang natin siya, guys, ha. Durug-durug. Ayan. Okay, mukha na rin siyang keso. Pero alam mo, sarap yan. Tapos, pagka na durug-durug na natin yung egg yolk, ang ganda-ganda na ng presentation niya sa plating natin. Yan. Tapos, gugunting-guntingin natin yung white niya. Yung egg white. Yes, that's it. Gugupit-gupitin natin into stripes. Grabe. Imagine nyo sa grocery, makakabili na kayo ng itong crab stick na to. I think this is only 100 pesos. Pero marami na talaga siya. Isang pack yan. Isa lang naman yung gagamitin. Isang one piece lang na crab stick lang naman eh. Isang pinggok. And then, you cut this into a slice for decoration. Yan. Siyempre, kakain tayo eh. Kahit kumakain ako mag-isa, gusto ko maarte yung kinakain ko. Para ganado, masaya, happy lang. Lagyan natin siya ng red bell pepper. Hindi naman actually to red eh. May green and red siya. And then, sige, dagdag pa tayo ng konting celery. Kasi natatakam ako eh. Kasi tanghali na yan. Yan na din ang morning breakfast ko and lunch. Kasi na siya, altamus. Ano ba yun? Alta. Basta, almusal at tanghalian. Alta. Yun na yun. And then, so, dinagdagan ko na para mabusog naman ako. Okay, gumamit tayo ng mayo. Guys, huwag kayong gagamit ng sandwich spread, ha? Ang asim kaya nun. Pan sandwich spread, yung may mga pickles yun, may kung ano-ano yun. Hindi yun, ha? Kung hindi kayo marunong, bili na lang kayo ng Japanese mayonnaise para sure. Ito, brand nito, ayoko sanang banggitin eh. Tignan nyo na lang nga. Ayan, makikita nyo yan mamaya. Mayo siya, hindi siya maasim. Pawig siya sa Japanese mayonnaise. And then, usually, Japanese salad, di talaga nilalagyan ng ketchup, ha? Pero feel ko gusto ko ng konting may kick siya. So, nilagyan ko siya ng banana ketchup.
Yung banana ketchup, depende sa brand. Hindi maglalasa masarap yan kung ibang brand gagamitin nyo. Makikita nyo kung ano yung brand na ginamit ko. Gayahin nyo na lang. Ayun, ayan, nakikita na. Ayan. Silipin nyo na. Ayoko mag-promote. Hindi ko sponsors yan. Yan ang ginagamit ko, guys. Tignan nyo na. Ang sarap! Ayan na, ngayon, pwede na natin siyang i-convert sa sandwich. Tinoast ko, pero ayoko na matigas sa toasted bread. Masakit sa gilagid. Kakahiwa-hiwa yung gilagid ko. Very weak ang aking balat. Manipis. So, here, i-fill in nyo natin yung ating crab stick salad. Actually, matipid nga to sa mayonnaise at saka yung mga garnishings. Hindi mo na kailangan pahiran yung bread mo. Ayan. Nagugutom na naman ako. Ayan, ayan, ayan. At yan pa rin. Nako. Alam nyo guys, pwede nyo naman lagyan ng cheese Kaya lang syempre, hindi naman gumagamit ng hapon ng cheese. Sige lang. Gumawa kayo ng sarili nyong version. Mag-invent kayo. Ayan! Ang sarap kaya niyan. Hello. Welcome back to Shopee Doc Nana. Once again, nakita niyo na yung crab stick salad natin na ginawa nating sandwich. Another suggestion, pwede niyo siyang lagay sa burrito wrapper or bili kayo ng malaking tinapay. I-roll niyo siya. Tanggalin niyo yung sides. Roll pin niyo siya. Pwede na yung baso. Malinis na baso. Pitpitin mo siya. Tapos gawin mo siyang wrapper. I-wrap mo sa kanya yung ginawa niyong crab stick salad. Yun actually, it's a Japanese salad. Kaya lang syempre, yung mayonnaise na ginamit natin, hindi siya Japanese mayonnaise. Kaya, nag-ano na lang tayo ng mga optional ingredients natin. Ganon din naman pagpasok sa bituka natin, sarap di ba? So, yun ang importante doon. May nakakain kayo in the morning, varieties of different kinds of food that you serve in your family. Kasi, sa ganitong mga times, kailangan maging creative tayo. Lalo na kayong mga mommies, o hindi kayong mga tao dyan na talagang nagluluto, mga chef sa kusina, yung mga nakatoka para magluto for the day sa family ninyo, ito ang mga suggestions. At ang pinakamaganda din, i-plating nyo naman. Huwag nyo naman salpak sa table na ganun lang. Siyempre, kailangan pagandahin nyo para naman yung kakain, feeling niya love na love siya. And ako naman, I love myself because I'm serving myself. Na magandang preparation of I have to go. Eto na naman, papaalam ako sa inyo. Sana natuto kayo Sana meron akong naituro sa inyo. I hope you enjoyed watching this. Okay, so for now, I have to say bye. Thank you for watching.